Teka, sininong Doc ba yan? Tanong ni Nika. Ngano, hindi ko nakilala, ani Santi. Ano nga bang ginagawa niya rito? May pinuntahan ba siya dito sa kumpanya? O baka naman, sinusundo niya ako. Humakbang siya palapit sa amin at ang tingin ay diretso sa akin. At habang lumalapit siya ay mas nagiging malinaw ang manipis na highlights ng kanyang buhok. Mas nakadagdag pa yon sa kanyang appeal, or baka naman ako lang itong patay na patay sa kanya, ay kahit anong gawin niya ay ubod siya ng gwapo sa aking paningin. Hello po, Doc. Sina Nika at Santi ang unang bumati. Bahagyang humiti sa kanila si Gray at tumango at bumati rin sa dalawa. Gumawi ang tingin nito kay Jeff. Bahagya silang tumango sa isa't isa bilang pagbati pagkatapos ay ako naman ang hinarap. Let's go, anya sabay hawak sa pupulsuhan ko. Humarap ako sa mga kaibigan ko para magpaalam. Mauna na ako sa inyo, paalam ko sa kanila. Kita ko sa mga mata ng mga kaibigan ko na napakarami nilang gustong itanong. Siguradong sa sunod na magkita-kita kami ay puputaktihin nila ako ng mga katanungan. Hindi na ako nakapagpaalam pa ng matagal dahil napasunod na lang ako kay Gray. Nakalimutan ko na tuloy yung tungkol sa bubble tea with tapioca balls na pinag-uusapan namin kani-kanina lang ngayon ko na lang naalala kung kailangan umuusad na ang sasakyan. Kasi distracted na naman. Siyempre, cold bubble tea sa hot sugar daddy Gray ba naman ang pagpipilian. Di dun ako sa mas yummy, may balls din naman yun. Char. Maya-maya pa, bigla kong naalala si Renz. Dali kong kinuha ang cellphone ko para i-text sa kanya na sinundo na ako ni Gray. Agad naman itong nag-reply. From Renz, I know. Sinabi niya sa akin kaya hindi na ako tumuloy. Napatingin tuloy ako kay Gray pagkatapos kong basahin ang text message. Ang gwapo talaga Ned, lalo na sa bagong hairstyle nito. Siguradong distracted na naman ako nito. May lakad ka ba ngayon? Hindi ko mapigilang itanong. Bakit mo naman na itanong? Ganting tanong nito habang tutok sa kalsada ang mga mata. Wala ang gwapo mo kasi ngayon. Nakita kong napalingon siya saglit sa akin. Bigla ko tuloy natutop ang aking bibig ng ma-realist ang aking sinabi. Bakit? Hindi ba ako gwapo sa paningin mo kahapon? Mavhimig pagbibiro sa tono nito. Tinubuan tuloy ako ng hiya at di makasagot. So, sinong mas gwapo sa amin ang Jungkook mo? Bigla ay tanong nito. Nagulat ako at hindi inaasahan ang tanong na yun. Pero tinatanong pa ba yun? Siyempre para sa akin mas gwapo siya kesa kahit sinong lalaki, mahal eh. Hindi ka na nagsalita, mahirap bang sagutin ang tanong ko, anito na sa daan pa rin ang tingin. Alam ko namang hindi siya titigil kaya sinagot ko na lang. Ikaw, nahihiyang sabi ko sa mahinang boses. Napasulyap siya sa akin. Ano yun, di ko narinig, tanong ulit nito. Hirap na nga akong umamin nung una, ipapaulit pa niya. Kita kong pasulyap-sulyap pa siya sa akin. Hindi man lang ba siya nag-aalala nagdadrive siya? Baka maaksidente pa kami kaya naman inulit ko na lang ang aking sagot at mas nilakasan. Ikaw, ulit ko sabay kagatlabi. Kita kong marahang tumapik-tapik ang kanyang mga daliri sa manibela habang nakaangat ang isang sulok ng kanyang labi. Hindi na ulit siya nagtanong pa at tahimik lang na ipinagpatuloy ang pagdi-drive. Akala ko ay diretso na kami sa mansion pero hindi pala. Hindi ko alam na dadalhin niya ako sa isang restaurant para diretsong dinner na raw. Nang pagbuksan niya ako ng pintuan ng sasakyan, hindi ko mapigilang kiligin ng alalayan niya ako kahit lagi naman niya itong ginagawa. Pagpasok pa nga lang namin sa loob ay sa kanya na ang tingin ng mga kababaihan. Napapaisip tuloy ako, paanong ang isang ganitong kagwapo ay naging boyfriend ko at soon to be ay mapapangasawa ko. Kung tutuusin, isang sabi ko lang, bukas din pwede na kaming ikasal. Yung dapat ako ang magselos dahil simula nang sunduin niya ako sa Innovatech hanggang sa makarating kami ng restaurant ay nasa kanya ang tingin ng mga kababaihan, pero parang iba ang nangyayari. Bakit hindi mo sinabi sa akin na kasama mo pala sa trabaho si Jeff? Tanong ni Gray habang kumakain kami. Kailangan ba sabihin ko lahat sa'yo kung sinong mga katrabaho ko? Hindi, pero ayokong may lalaking umaaligid sa'yo. Lalo na ang Jeff na yun. Ka naman, barkada ko lang si Jeff. Sa bahay ka na lang, mag-alaga ka ng mga anak natin. Anito sabay pakawala ng ngiti habang nakayuko at hinihiwa ang kanyang steak. Hindi ko tuloy mapigil ang lihim na kiligin. Hindi maiiwasan na magkasama kami palagi.
Lalo na kapag nagsimula na ang school, siguradong magiging classmates ko yung tatlong kaibigan ko. Nawala ang ngiti ni Gray nang marinig ang sinabi ko. Huminto ito sa paghiwa ng pagkain. What did you say? Kunot noong tanong nito. Napaisip naman ako kung alin ba dun sa sinabi ko ang tinatanong niya. Magkaklas kayo ni Jeff sa college. Sa iisang school kami papasok. Mechatronics Engineering ang course naming 4. So, malamang sa malamang maging kaklase ko rin siya sa maraming subjects, paliwanag ko sa kanya. Lumipat ka na lang ng school, anito habang ang tingin ay nasa pagkain. Naiiling na lang ako dahil pakiramdam ko, nonsense yung sinasabi niya. Ano yun, titigil ako sa trabaho tapos lilipat pa ng school, natatawang sabi ko. Ewan ko kung seryoso siya, kaya ibinalik ko sa kanya ang sinabi niya. Sige, basta ba titigil ka rin sa trabaho mo eh. Napatingin siya sa akin pero hindi sumagot. Gusto ko sanang sabihin sa kanya na ayoko na siyang bumalik sa hospital na yun para hindi na niya makita ang Grace niya or kung sino mang babae niya dun. Nagbibiro lang ako, sabi ko na lang nang mapansin kong hindi siya makasagot. Nagbibiro lang naman ako dahil alam kong importante ng trabaho niya bilang doktor. Mas importante nga ang profesyon niya kaysa yanan ng pamilya niya. Wala na kaming ibang pinuntahan pagkatapos kumain kaya umuwi na kami. Hinatid ako ni Gray hanggang sa labas ng silid ko. Nang mapansin kong parang wala siyang balak na pumasok ay nilingon ko siya. Hindi ka ba papasok muna, tanong ko. Parang gusto kong tuktukan ang aking sarili dahil sa sinabi ko. Nakakahiya, baka kung anong isipin niya. Umiling si Gray at sinabi nitong kailangan na rin niya matulog agad dahil may pasok pa siya bukas. Medyo disappointed ako na ang umalis na siya. Kinabukasan, maaga ulit akong nagising. Wala dapat akong work ngayon pero dahil nainip ay napagpasyahan naming mga magkakaibigan na pumasok sa trabaho. Ang sabi ni chairman, flexible daw ang schedule namin. Matapos kumain ng almusal ay ihanda ko na ang aking sarili sa kalumabas ng bahay. Hindi ko nahihintayin pa na mag-text si Renz, consistent naman ang oras ng ating niya walang palya. Sigurado akong paglabas ko ay nasa labas na rin siya. Nang nasa labas na ako ng mansion ay luminga-linga ako pero wala ang sasakyan ni Renz. Late ba siya? Let's go, narinig kong boses mula sa likuran ko. Gray? Halika ka na, baka malate ka pa, nakangiting sabi nito. Sandali, hinihintay ko hindi na siya darating, simula ngayon ako nang maghahatid sa'yo. Ano? Simula ngayon hindi na si Renz ang magdadrive para sa'yo. Nakausap ko na siya kaya alam na niya. Kapag hindi ako pwedeng mag-drive, si Mang Mario ang magdadrive. Anito sabay hawak sa kamay ko kaya napasunod na lang ako sa kanya. Ganun na nga ang nangyari, regular akong ipinag-drive ni Gray kapag may time ito. At kapag busy siya, si Mang Mario naman ang nakatokang mag-drive para sa akin. Si Renz, minsan ko na lang makita kapag kasama nito si chairman. Yung pagsiselos daw niya, hindi ko na lang kinontra para hindi kami mag-away. Kinikilig man ako sa mga ipinapakita niya lately, mas pinipili ko munang maging maingat, wala naman kasi siyang sinasabing mas malalim tungkol sa kanyang nararamdaman. Hindi ako nagmamadali. Kagaya ng bili ni Ate Tintin, enjoyin ko na lang kung anong meron kami. Ang sarap kayang gumising sa umaga na in love ka, kahit hindi na niya ako ini-sleepwalk ngayon. Inspired akong pumasok sa trabaho lalo na at nanalo ang Innovatech sa bidding kaya tuloy ang project. Then next week, first day of school na kaya inspired akong papasok sa university. Pasensya ate, naipit kami sa traffic, bungad ko kay ate nang makarating kami sa bahay nila. Ayos lang, wala naman kaming ibang bisita kundi kayo, anya. Birthday ni ate ngayon. Naghanda sila kahit konti lang. Yung buong pamilya ni Kuya Drake, nasa ibang bansa ngayon dahil ay business trip kaya wala sila rito. Kumain agad kami pagkarating habang mainit pa ang mga nakahain. Konting kumustahan tapos umakyat na muna si ate sa silid niya para patulugin si Andrea. Yung Gray at si Kuya Andrew naman ang nagpunta sa minibar dito sa loob ng bahay at dun sila nag-inuman dalawa. Kumusta ang working girl? Masarap bang magtrabaho? Tanong ni ate. Mahina lang ang boses nito dahil kapipikit pa lang ng anak niya. Ayos naman. Nung una, feeling unwelcome pero bigla na lang silang bumait, sagot ko. Yung parents niya, kasundo mo ba? Baka naman pasaway ka dun ha. Ang bait ko kaya.
Si Chairman, mabait na talaga sa akin kahit noon pa kaya wala akong naging problema sa kanya. Kahit nga sa trabaho, lagi niya akong kinukumusta. Ganun nga daw kapag mga biyenang lalaki, mababait talaga. Yung biyenan kong babae, sobrang bait din wala akong masabi. Ikaw ba, kasundo mo ba yung ina ni Gray, ani Ate Tintin? Nako, lagi akong sinisermunan nun, saad ko. Napalingon si ate sa akin. Mataray? Sobra. Lahat ng ginagawa ko, nakikita niya. Pati pagkain at pagtulog ko pinapakialaman niya. Siyempre minsan, tinatanghali ako ng gising kaya hindi na ako nakakakain ng almusal bago pumasok sa trabaho. Pagbalik ko, sesermunan ako nun, bakit daw hindi ako nag-almusal. Tapos sasabihin, bakit daw ako natutulog agad kahit bagong kain. Tapos dinagdagan pa niya ang gagawin ko sa gabi. Sa halip na matutulog na ako, kailangan ko pang gawin yung inuutos niya. Anong bang inuutos nga biyenan mo? Wala ba silang kasambahay? Curious na tanong ni ate na nagingiti habang nakikinig sa kwento ko. Skincare routine. Binilhan niya ako ng mga ikukuskos sa mukha ko. Naglilinis naman ako ng katawan sa gabi. Pero sabi niya, hindi daw sapat yun. Dapat daw lagi akong maganda para daw hindi maghanap ng iba ang anak niya. Aba, kasalanan ko ba kung likas na babaero ang anak niya? Biglang tumawa si ate. Hay naku, totoo nga ang sabi nila. Yung mga genius, sila pa yung mahinang pumick up sa mga basic. Kasi yung mga utak nyo, itinaas ni ate ang kanyang kamay. Andun sa bubong, tawang-tawang anito. Ano namang nakakatawa dun? Gigi, ang ibig sabihin lang nun, bet ka ng biyenan mo. Wala siyang ipinagkaiba kay inay. Kung masermunan tayo wagas. Pero mahal kasi niya tayo kaya ganun. Kung walang malasakit sa'yo ang biyenan mo, wala siyang pakialan kahit magutom ka o iwan ka ng anak niya. Paisip tuloy ako sa sinabi ni ate. Siguro nga. Hindi ko na rin kasi nakikita sa mansion si Danica na dati-rati ay tandem ni Madam sa pagpapatalsik sa akin. Kung totoo man ang sinabi ni ate, hindi ko alam kung bakit siya nagbago pero hindi na mahalaga yun. Ang importante, wala akong kaaway sa bahay. Hirap din kaya ng ganun. Nahinto kami sa pag-uusap nang biglang umiyak si Andrea. Ikaw kasi ang ingay mo, nagising tuloy ang anak mo, sabi ko kay ate. Nilapitan ito ni ate at sinubukang patahanin. Tahimik akong lumabas habang pinapatulog ni ate ang anak niya. Tinungo ko naman kung nasaan si Gray at Kuya Andrew. Tatanungin ko si Gray kung anong oras ba kami uwi. Kabisado ko naman ang bahay ni ate, kaya alam ko kung nasaan ang minibar nila dito. Nang malapit na ako ay narinig ko na ang boses ng nagsasalita, si Kuya Andrew. Napahinto ako sa paglalakad nang narinig ang sinabi niya. So, mahal mo na ba si Gigi? Bahagya akong kinabahan. Lalo na nung ilang sandali rin na tahimik sa loob ng bar. Maya-maya pa ay narinig ko na ang boses ni Gray. Hindi ko alam di. Nasaktan ako sa sinabi niya kaya hindi na lang ako tumuloy. Kaya bumalik na lang ako sa silid ni ate. Bro, alam mong hindi pa ako na in love kahit kailan. This is so new to me. Sa dami ng babaeng dumaan sa akin, akala ko alam ko na. Pero ngayon ko lang na-realize that I'm a late bloomer. Ara akong teenager na ngayon lang nagkagusto. I don't even know how to react. Isn't that embarrassing? Bulalas ni Gray na natatawa sa sarili. Nakainom na ito kaya medyo nagiging madaldal na. Kung hindi ito nakainom, hindi ito mag-open kagaya ngayon kaya natatawa si Andrew sa kaibigan. Pre, tinamaan ka na, anitong nailing. I don't know di. Ulit ni Gray pagkway tumungga ulit ng alak. I understand how you feel, nangyari na din sa akin yan, ani Andrew. Tumungga muna ng alak si Gray bago nagsalita. This is the first time I felt this, and it feels so right. It's so special na gusto kong maging maingat, ayokong masayang. It took me over 30 years to finally find it paano kung ma-on-shame, baka another 30 years na naman akong maghihintay. That's the reason, Kyle, I want to take it slow. Pero wag mo masyadong tagalan, baka hindi mo na namalayan, huli ka na pala. Umiling si Gray at hindi sumang, ayon sa sinabi ng kaibigan. Don't think so sa tingin ko, pareho lang kami ng nararamdaman. Natawa na naman si Andrew dahil sa mga sinabi nito. Lasing na nga ito sa isip-isip niya.
Kung hindi lang ito nakainom, hinding-hindi ito aamin. Karma really knows how to hit where it hurts. At sapul na sapul nun si Gray. Hindi ko akalain na yung batang ilang beses ko nakitang pinalo ng mga biyenan ko dahil sa sobrang kakulitan, siya lang pala ang makakatapat mo. Nung panahong naglalaro ka ng apoy, yung mapapangasawa mo, nalalaro pa sa putikan. Kapag yan nalaman ng barkada natin, pagtatawanan ka talaga nila, kancho ni Andrew sa kaibigan. Samantala, si Gigi matapos marinig ang sinabi ni Gray pinili na lang itago ang disappointment. Medyo nasaktan siya sa narinig pero hindi siya nagalit. Medyo disappointed lang siya na hanggang ngayon ay hindi pala siya mahal ni Gray. Akala niya, okay na sila, masaya naman sila, samantalang siya, siguradong sigurado na, mahal na niya si Gray at hindi lang basta simpleng paghanga. Ang hirap pala nung nasa isang relasyon ka na walang label pero mas pinili ni Gigi na maging positive at umaasang magiging pareho din sila ni Gray ng nararamdaman. Paalis na ako nang makasalubong si Madam sa living room. Bitbit ko ang cake na binili ko pagkagaling sa trabaho. Huwag mo na siyang ipagluto. Inililibre niya ang mga katrabaho sa labas kapag birthday niya, anito. Birthday ngayon ni Gray. Tumanda na naman siya. Maaga akong lumabas ng trabaho para bumili ng cake. Hindi niya alam na alam kong birthday niya ngayon. Isusurprise ko kasi siya. Actually, hindi ko rin alam na birthday niya. Sinabi lang sa akin nung isang araw ni Madam. Nagpahatid ako kay Mang Mario hanggang sa hospital. Isinama ko si Nancy, balak kong mag-mall pagkatapos. Kapag lumalabas kasi ako, isinasama ko ang isa sa mga marits. Boring mag-mall mag-isa eh. Agad kong tinungo ang doctor's lounge pero wala siya dun. Kaya lumabas ako para magtanong na lang sa front desk kung matagal pa ba siya. Surprise ito kaya hindi ko siya matawagan baka manghinala siya. Nalaman ko mula sa front desk na nasa Osteria Restaurant ito kasama ng ilang mga katrabaho, treat daw nito at kaalis lang. Hindi na ako nagulat dahil nabanggit na yun ni Madam. Kesa maghintay sa doctor's lounge, niyaya ko si Nancy sa coffee shop. Katabi lang din ito ng Osteria pero wala akong balak pumunta sa restaurant na yun, dun lang kami sa coffee shop. Paglabas namin ay natanaw ko pa ang mga empleyado ng hospital na naglalakad. Mukhang kaalis nga lang nila kagaya ng sabi ng front desk. Pero hindi ko nakita si Gray, baka mas nauna na ito. Habang ang mga empleyado ay naglalakad papasok sa Osteria, biglang nagbago ang isip ko, sisilip lang ako pero hindi kami magpapakita. Sandali lang tayo, sabi ko kay Nancy. Pumihit ako at sinundan ang mga empleyado. Nasa pintuan pa lang kami ay naririnig ko nang kumakanta sila ng happy birthday. Pasimple kaming pumasok para hindi makatawag ng pansin. Inilapag ko ang dala kong cake sa table, nasa isang kamay ko naman ang binili kong regalo sa kanya na ako mismo ang nagbalot. Hinahanap ng aking paningin si Gray. Nakita ko naman agad siya dahil nasa kanya ang tingin ng lahat. Sa hindi kalayuan ay natanaw ko ang isang babaeng pamilyar sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, yun si Grace. Yung may-ari ng EV na nakita ko sa sasakyan. Mukhang wala ito sa mood habang ang lahat ay masayang kumakanta. Sinundan ko ng tingin kung saan nakatuon ang direksyon nito, curious ako kung bakit nakasimangot ito. At natuntun ko ang kanyang tinitingan, isang babaeng naka-scrub suit, maluwang ang ngiti, maihawak na cake at katabi ni Gray. Meredith, ang landi talaga ng John na yan no feeling girlfriend kung umasta. Nag-effort pa talaga na bumili ng cake, boses ng isang babae. Nilingon ko ito, isang babaeng halatang nagtatrabaho din sa hospital, dahil sa suot at may isa pang kasama na tinawag niyang Meredith. Malapit lang sila sa amin kaya dinig na dinig ko ang kanilang usapan. May mga babae lang talagang hindi matanggap na tapos na sila. Nung mag-hotel kami ni Gray, panay ang tawag niyan, alam mo ba? Gosh, how desperate, wika ng babaeng Meredith daw ang pangalan. Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. So, pati pala ito isa sa mga babae ni Gray? Narinig ko na dati pa ang mga ganitong kwento tungkol kay Gray pero iba pala kapag harap-harapan ko nang nakikita. Nagkatinginan pa kami ni Nancy dahil narinig din nito ang sinabi ng babae. Mukhang na-activate bigla ang kiki mode nitong Maritz na kasarna ko. Nilingon ko muli ang direksyon ni Gray at ng babaeng nakatayo malapit dito. Wow, parang girlfriend nga talaga. Parang siya pa itong mas excited kesa birthday celebrant. Pinakalma ko ang aking sarili dahil medyo nagsisimula ng kumulo ang dugo ko.
Inisip ko na lang na siya lang naman itong dumidikit kay Gray, katrabaho lang siya at walang ipinagkaiba sa iba pang mga narito na masayang nag-celebrate. Nang matapos ang kanta, sabay-sabay nilang sinabi na, blow. Nangingiting hinipa ni Gray ang kandila sa ibabaw ng cake na hawak ni Joan. Dun pa lang parang aakyat na ang dugo sa ulo ko. Mas una pa niyang hinipan yun kesa kandilang kasama ng cake na dala ko. Pero hindi pa dun nagtatapos, biglang hinalikan ni Joan sa gilid ng labi si Gray kaya napuno ng kantyawan sa buong paligid. Kita ko naman na hindi inaasahan ni Gray ang halik na yun, pero umaasa ako na magagalit ito or itutulak ang babae dahil sa kapangahasan ginawa. Pero hindi, napakamot lang ito ng batok. That's it. Inilapag ko ang cake sa lamesa. Hindi ko na kayang tagalan ang eksenang nakikita ko. Akmang tatalikod na ako nang marinig kong magsalita ng malakas si Nancy. Higad, malakas na sabi nito kaya naagaw niya ang atensyon ng lahat, maging si Gray. Paglingon ni Gray kay Nancy ay nakita niya agad ako. Kitang-kita ko ang pag-awang ng bibig ni Gray at ang gulat na rumehistro sa kanyang mukha. Nagmamadali itong humakbang at alam kong ako ang pupuntahan niya. Baby, narinig kong tawag niya sa malakas na boses. Hindi ko yung pinansin, sa halip ay tumalikod ako para lumabas ng restaurant. Hindi pa man ako nakakarating sa pintuan ay naramdaman ko na agad ang paghawak niya sa aking braso. Gusto ko nang umiyak sa mga oras na ito dahil sa matinding sama ng loob. Napapikit ako ng mariin dahil mataas pa rin ang tensyon sa katawan ko kaya nang dumikit ang kamay niya sa braso ko. Otomatiko ko siyang pinaghahampas ng regalong hawak ko at wala akong pakialam kahit saan pa siya tamaan kagaya kung paano ko siya hampasin ng unan. Baby! Wait, aray, anito habang panay ang salag sa mga hampas ko. Bumalik ka sa mga babae mo, galit kong sabi at hinampas ko siya ng isa pang malakas. Narinig ko pa siyang umaray saka ko siya muling tinalikuran. Tumakbo ako palabas ng restaurant pero hinabol pa rin ako ni Gray. Gigi, Doc, tawag ng boses malapit sa amin kaya sabay calming na palingon ni Gray. Isa siguro siya sa mga nurse base na rin sa suot nito. Alinlangang itong nagsalita dahil sa eksena naming dalawa ni Gray. Pasensya na Doc, pero may tawag galing easy, anito. Tumingin muna sa akin si Gray saka humarap sa nurse. Sinamantala ko yun at mabilis na nagtatakbo pa palabas. Hindi ko na nilingon pa si Gray. Basta ako, diretso lang at mabilis na nakapara ng taxi, habang si Nancy ay tahimik lang na nakasunod lang sa akin, pero random kong online pa rin ang kanyang kihi mode. Sa loob ng taxi, saka palang tumulo ang luha ko. Alam ko naman na yung babae ang humalik. At kagaya naming lahat ay nagulat din si Gray sa ginawa nito. Pero hindi ba dapat itinulak niya ang burikat na yun? Kasi kung sa akin nangyari yun, na may ibang lalaking humalik sa akin, baka masapak ko pa. Tahimik lang si Nancy, nakikiramdam. Nang makabawi na ako ay kinausap ko si siya. Pasensya na Nancy, hindi na muna ako tutuloy sa mall. Magpapahatid muna ako sa bahay ng ate ko, sabi ko rito. Dumukot ako ng pera sa wallet at ibinigay iyon sa kanya. Gamitin mo kung gusto mong mag-mall, isama mo si Nalisa kung gusto mo, sabi ko pa. Nahihiya pa si Nancy nung una pero sa huli ay tinanggap din niya yun dahil ipinagpilitan ko. Nagpababa na lang ako sa labas ng gate ng bahay ni na Ate Tintin. Pagdating ko sa loob ng bahay, nagulat pa si ate sa biglaang pagsulpot ko. Napano ka, taka at nag-aalalang tanong ni ate nang kita niyang namumula ang mga mata ko. Tapos na akong umiyak. Ate, pwede bang dito muna ako pansamantala, sabi ko sa kanya. Naabutan ko siya sa veranda habang nagmimerienda at binabantayan ang anak niyang naglalaro. Tumingin siya sa akin saka umiling-iling. Dahil kay Greno, anito at tila siguradong sigurado sa kanyang sinabi. Hindi na ako nakatiis at ikinuwento ko sa kanya ang mga nangyari dahil gusto kong may pagsabihan ng sama ng loob. Hindi mo ba naisip yan nung pumayag ka sa setup niyo? Tanong niya sa akin. In fairness sa kanya, base sa kwento mo, hindi rin naman niya alam na hahalikan pala siya nung babae. Bakit ba nagulat ka pa? Sa una pa lang alam mo nang lapitin siya ng mga babae. Napabuntong hininga ako sa sinabi ni ate. Alam ko naman yun pero yung makita mismo sa harapan ko, masakit pala. Sana itinulak niya, sagot ko. Tumawa si ate dahil sa sinabi ko. Hindi sa ipinagtatanggol ko siya ha, but there's a decent way to stop her. Hindi yung itutulak niya. Ano yun, away babae? Sunod sa bunutan, anito.
Tumayo si ate at nagsimulang ligpitin ang mga laruan ng anak niya na nakakalat sa sahig. Kung kay Andrew nangyari yan, baka ganun din ang maging reaksyon niya, alangan namang bastusin niya yung babae sa harap ng maraming tao. At kung makita ko yun, ganyan din magiging reaksyon ko, kagaya sayo. Magpuputok din ang bats ko, anitong nailing na lang sa sitwasyon namin ni Gray. Nahinto kami sa pag-uusap nang biglang tumunog ang cellphone ko. Kahit di ko pa nakikita ramdam ko ng si Gray yun, at hindi nga ako nagkamali. Hindi mo ba sasagutin, tanong ni ate nang makita niyang nakatingin lang ako sa cellphone ko. Nang matapos ang ring ay ini-off ko na ang cellphone ko. Nang tumingin ako kay ate ay kita ko itong nangingiti. Love life na talaga ang kapatid ko umiiyak pa, anitong hindi mawala-wala ang ngiti. Umirap ako sa kanya, sa halip na makisimpatya sa akin dahil masama ang loob ko, mas lalo pa niya akong binibiro. Alam mo ba nung una kong makita si Gray, natulala ako sa kagwapuhan niyan. Para siyang bidang lalaki na lumabas sa pocketbook. In love lang ako kay Andrew kaya hindi ko siya type. Kaya naman ngayon pa lang, tanungin mo na ang sarili mo kung kaya mo bang nagpakasal sa lalaking habulin ng mga babae. Kaya mo ba na kapag nasa hospital siya, lagi kang mag-iisip kung may umaaligid ba sa kanyang babae, kahit pa sabihin nating nagbago na siya. Si Andrew nga, na sobrang tino, nagsiselos at naiinis pa rin ako kapag may mga babaeng tumitingin sa kanya. Muli na naman akong napabuntong hininga sa sinabi ni ate. Nagpatuloy pa ito sa pagsasalita. Ikaw ang hilig mo sa gwapo. Pwede naman yung may itsura lang ang piliin mong boyfriend, kaso masyado mo namang ginalingan. Lalo ka na niyan kapag nagsimula na ang pasukan. Mababaliw ka sa kaiisip kung anong ginagawa niya sa hospital habang nasa school ka naman. Kahit nga yung hindi kagwapuhan pinagsiselosan. Si Gray pa kaya, gwapo na, mahal no pa. Kinabahan ako sa sinabi ni Ate Tayon dahil may bahid ng katotohanan ang mga sinabi niya. Good luck na lang kay Gray paano niya mapapatunayang loyal siya sa'yo. Yung sa halip na gumaan ang pakiramdam ko, parang dinagdagan pa ni ate ng takot ang dibdib ko. Sa bagay tama naman siya. Wala namang masamang ginawa si Gray kanina. Kasalanan talaga ito ng mga magulang niya, masyadong maganda ang genes nila. Pero mabuti na lang at dito ko naisipang pumunta kina ate. Kahit paano, nalibang ako sa pamangkin ko. Kung sa mansion ako umuwi siguradong nagmumukmok pa rin ako. Inusap din ako ni ate na magluto para sa dao sa hapunan namin kaya naging abala ang isip ko. Maya-maya pa ay may narinig kaming doorbell. Kinabahan ako nung una dahil baka si Gray yun pero sabi ni ate, si Kuya Andrew daw yun galing trabaho. Kaya iniwan muna niya kami ni Andrea sa veranda para salubungin ang asawa. Kahit ilang taon na silang kasal, sweet pa rin ang dalawa sa isa't isa. Maya-maya pa ay bumalik na si ate kasama na si Kuya Andrew. Tumayo ako para batiin siya. Kuya Andrew, nakangiti kong bati sa kanya. Nawala bigla ang ngiti ko nang makita kung sino ang nasa likuran niya. Nasa likuran ni Kuya Andrew si Gray, nakapako ang tingin sa akin. Nilapitan is Kuya Andrew si Andrea. Papa, masayang bigkas ng pamangkin ko nang makita ang ama. Tahimik na binuhat ni Kuya Andrew ang anak. Lumapit siya sa akin pagkway may ibinulong. Birthday nung matanda, pagbigyan mo na, anito at napapangiti. Dahil sa joke ni Kuya Andrew, medyo natawa ko. Medyo gumaan ang tensyon at yung mala telenovela sanang talak na gagawin ko, hindi na natuloy. Kaya tuloy kahit masama ang loob ko, nakaramdam ako ng guilt dahil ipinaalala niya na birthday nga pala ni Gray ngayon. Nilapitan ni Kuya Andrew si ate at sabay na silang anak na lumabas ng veranda, kaya naiwan kaming dalawa ni Gray na hanggang ngayon ay hindi inaalis ang tingin sa akin. Kanina pa kaming tahimik at tila nagpapakiramdaman kung sinong unang magsasalita. Hindi pa rin niya inaalis ang tingin sa akin simula nang dumating siya. Maya-maya pa ay narinig kong tumikim ito bago nagsalita. I'm sorry, panimula nito. Hindi ako nagsalita at hinintay lang ang kanyang sasabihin. Hindi ko alam na gagawin niya yun, ani Gray. Alam ko, tugon ko. Huminga muna ako ng malalim bago sabihin ang gusto ko. Pero sana itinulak mo, kung gagawin ko yun sa babae, kung gagawin mo yun, magiging malinaw agad sa kanya at sa lahat ng mga naroon na hindi ka interesado sa kanya. Para hindi na niya ulitin pa, sambit ko. Natahimik si Gray at saka yumuko. Kapag ba ako hinalikan ni Jeff, okay lang sayo. Halhayaan ko lang siya kagaya ng ginawa mo kanina para hindi siya mapahiya.
Ilang sandali rin itong natahimik pagkway tumango-tango. You're right, anitong hindi inaalis ang tingin sa akin. Again, I'm sorry. Promised, it won't happen again, patuloy nito. Napakaraming sumbat ang inihanda ko kapag nagkita na kami. Pero heto na siya sa harapan ko, hindi ko na magawang sabilhin ang mga salitang yun. Gigi, umuwi na tayo, please, wika ni Gray na nakikiusap. Agad akong umiling kipasensya na, pero dito muna ako kina ate, tugon ko. Hindi naman sarado ang utak ko. Naiintindihan kong naipit lang siya sa sitwasyon niya kanina, kaya madali ko siyang napatawad sa loob-loob ko, pero at least bibigyan ko naman ng konting pride ang sarili ko. Isa pa masama naman talaga ang loob ko, kaya dito muna ako magpalipas ng sama ng loob. Sa ngayon ayaw ko munang umuwi. Narinig ko siyang humugot ng napakalalim na buntong hininga. Sige, kung yan ang desisyon mo, anito pero ramdam ko ang bigat sa kanyang boses. Pero maihihingin lang sana akong isang pabor kung pwede, anito. Taka akong tumingin sa kanya. Pwede bang samahan mo akong hipan yung kandila ng cake na bigay mo? Anito pagkatapos ay tumingin sa akin at nag-aabang sa isasagot ko. Nga pala, yung cake. Naiwan ko yun sa restaurant kanina. Kinuha pala niya. CJ. Doon na lang sa dining room, tugon ko. Nagpaalam muna saglit si Gray para daw kunin ang cake sa sasakyan niya. Ako naman ay dumiretso na sa dining room. Nasaan na ang boyfriend mo? Tanong ni ate nang makasalubong niya ako. Kukunin daw niya yung cake na bigay ko, sagot ko. Umiti si ate sa akin. Kung ganun, tara na, ay ready na natin yung table. Iniinit na ni na Aling Trina yung niluto mo para sa birthday niya. Anito, ano? Kanina pa nasabi ni Andrew sa akin na sasama daw sa kanya si Gray dito sa bahay. Nakiusap daw sa kanya eh. Kaya sinabihan kitang magluto. Unang birthday niya nakasama ka, syempre dapat ipagluto mo yung matanda, kawawa naman, nakangiting sabi ni ate. Hindi ko tuloy alam kung anong magiging reaksyon ko, sana naman sinabi niya agad para sana masinarapan ko pa. Bakit hindi mo naman sinabi na para sa kanya pala yun, sabi ko. Galit ka kanina, kung sasabihin kong para sa kanya yan, baka alatan mo. Wala pang makain pati asawa ko, sagot ni ate habang tumatawa kaya natawa na rin ako. Inihanda namin ang table, maya-maya pa ay halos magkasunod na pumasok si Gray at si Kuya Andrew. Si Andrea naman ay palakad-lakad lang sa kabahayan. Sa tabi ko naupo si Gray. Birthday niya ngayon kaya ayokong magbigay ng negative vibes, siguro bukas na lang. Matapos kumain ay sinindihan ko ang kandila para kay Gray at kinantahan namin siya ng happy birthday. Habang kumakanta kami, hindi ko man aminin, masaya ako na kasama niya akong mag-celebrate ng birthday niya. Kahit pa nga may issue pa kami ngayong dalawa. Tahimik na nag-wish si Gray bago hinipan ang kandila. Gray, anong wish mo? Pabirong tanong ni ate. Lumingon si Gray sa akin at pinakatitigan ako. Secret, hindi pwedeng sabihin, baka hindi magkatotoo, anitong hindi inaalis ang tingin sa akin. May kung ano sa titig na yun na nakapagpakabog sa dibdib ko. Hindi ko matagalan kaya ako na ang unang nag-alis ng tingin. Hindi rin naman nagtagal ay nagpaalam na si Gray dahil may pasok pa raw ito bukas. Nang papalabas na siya ay nagtatakbo ako sa may veranda dahil may bigla akong naalala. Pagbalik ko sa salas ay wala na si Gray. Dali-dali akong lumabas ng pintuan. Nakahinga ako nang maluwag nang makita ko si Gray na papasakay na sa kanyang sasakyan. Gray, tawag ko sa kanya. Huminto ito at tumingin sa akin habang habol ko ang aking hininga. Mabilis siyang naglakad palapit sa akin. Bakit? Tanong nito. Napakagat ako ng labi at nahihiyang inabot sa kanya ang hawak kong regalo. Nag-aalangan ako, yun kasi ang inihampas ko sa kanya kanina sa restaurant. Para sa'yo, kagatlabing sabi ko dahil yupi-yupi na yung kahon. Mukhang nakilala yun ni Gray at kita ko ang pagsilay ng ngiti sa labi nito sa katinanggap at maingat na binuksan sa aking harapan. Blue scrub suit yun, pangtrabaho niya. Salamat, anito matapos makita kung ano yun. Pasensya na, nagusot, mahinang sabi ko. Muli na naman akong napakagat ng labi at hindi ko napigilan ng kusang pumatak ang luha ko. Hindi ko alam kung bakit ako naiiyak. Dapat kasi magalit ako sa kanya, kaso kusa na lang tumulo ang luha ko. Nakakainis, bakit sa harapan pa niya? Siguro iniisip ko na sana kung hindi lang nangyari yung kanina sa restaurant,
baka mas masaya naming ipinagdiriwang ang birthday niya. Kahit pagalit, nakukonsensya din naman ako dahil bukod sa tumanda na nga siya ngayong birthday niya, inagaw ko pa ang moment niya. Naramdaman ko na lang ang daliri niyang lumapat sa aking pisngi. Tahimik lang niyang pinapahid ang luha ko gamit ang kanyang hinlalaki. Ilve, masuyong anito. I'm really sorry. I should have handled it differently, pabulong niyang sabi habang pinapahid ang luha ko. Sa isang iglap ay mabilis niyang natawid ang pagitan namin dalawa at naramdaman ko na lang ang paglapat ng labi niya sa labi ko, mabilis lang ang halik na yun. Kumalas din siya agad habang malalim pa rin ang tingin niya. That's the only kiss I want to remember before I go to bed, seryosong wika nito. Good night, masuyong anito saka tumalikod at naglakad palapit sa kanyang sasakyan. Ilang sandali na ring nakaalis si Gray pero nakatanaw pa rin ako sa gate na nilabasan ng sasakyan. O baka naman lamigin ka dyan, narinig kong sabi ni ate. Napalingon ako sa kanya kaya nakita tuloy nito ang luha ko. Mali ba nagpaiwan ako, mahinang tanong ko. Umiti si ate sa akin. Tama lang yung ginagawa mo. Hindi lang naman ito para sa iyo. Para din sa kanya. Para mas ma-realize niya kung gaano ka kahalaga. Kung bibigay ka kagad, baka mamihasa yan at hindi ka na seryosohin sa susunod dahil alam niyang madali kang bumigay, wika ni ate. Salamat ate, sabi ko sabay yakap sa kanya. Niyakap din niya ako ng mahigpit at hinagod pa ang likod ko. Ang baby sister ko, pumapag, ibig na talaga, malambing na anya pagkatapos kumala sa akin. Basta wag mong ugaliin na palagi na lang tumatakbo kapag magkakaproblema kayo. Hindi ka na niyan hahanapin sa susunod kung masasanay siyang tumatakbo ka, tapos babalik ka rin pala. Kapag ang babae paulit-ulit na ginagawa yan, pagtagal hindi na seryosohin ng lalaki ang paglalayas na yan. Tumango ako at isinapuso ang bilin na yun ni ate. Tutal naglayas ka na, panindigan mo na yan kahit ilang araw lang. Para hindi ka magmukhang joke sa kanya. May valid naman yung pagtatampururot mo't ngayon ay natatawa ng sabi ni ate. Napabuntong hininga ako at tinatanong ang aking sarili. Kakayanin ko ba ng ilang araw? Kanina nga parang gusto ko nang sumama kay Gray pabalik ng mansion. Kinabukasan 10 am. Nasa kwarto ako, magtutoothbrush dahil katatapos lang naming kumain ni ate ng merienda nang makatanggap ako ng tawag mula kay Nancy. Agad ko yung sinagot at ang nag-aalalang boses nito ang narinig ko. Naku Miss G, hinahanap ka ni Madam. Galit na galit siya ngayon, anito. Nagsalubong agad ang dalawa kong kilay dahil sa sinabi nito. Panong galit? Kanino sa'kin? Bakit, tanong ko. Ano na naman kayang ginawa ko para magalit siya? Hindi ba dapat matuwa siya kasi wala na ako sa landas niya? Hindi. Nalaman niyang hindi ka umuwi dahil sa nangyari kahapon. Ayun, galit na galit siya ngayon. Paalis na nga kami at susugurin niya sa hospital yung humalik kay Doc kahapon. Napatayo ako nang marinig ang sinabi niya. Ano ka mo, hindi makapaniwalang tanong ko kay Nancy. Ano bang iniisip nitong si Madam? Bakit naman niya susugurin at saka paano niya nalarman yung nangyari kahapon, tanong ko kay Nancy. Biglang tumahimik sa kabilang linya. Hindi makasagot si Nancy at kinita ko na nagkakamot ito ng ulo ngayon. Napansin kasi niya na kagabi ka pa niya hindi nakikita. Alam niya na ako ang kasama mo kahapon sa hospital, kaya sa akin siya nagtanong parang nahulaan ko na ang sunod nitong sasabihin. Miss G, alam mo naman na hindi ako sinungaling na tao, kasi masama yun. Kaya ayun, wala akong nagawa at napilitan lang ako na ikinuwento sa kanya, lahat-lahat. Napahilot na lang ako ng ulo. Gusto ko ring matawa sa sinabi nitong hindi daw siya sinungaling. Nakalimutan ko nga palang i-off ang TV mode nito bago ako bumaba ng taxi kahapon. Nakalimutan ko siyang bilinan na wag ikwento yung nakita kahapon kahit hindi ko rin naman kasi naisip na magiging big deal kay Madam ang hindi ko pag-uwi kahapon, lalo na't siya naman itong gustong-gusto na mapalayas ako ng mansion. Sige na Miss G, tinatawag na ako ni Madam, paalis na yata kami. Pupuntahan na namin yung higad, ani Nancy na parang excited pa at nagnanadaling nagpaalam. Pagkatapos naming mag-usap ay dali-dali kong kinuha ang aking bag, malinis naman ang suot ko, shorts at shirt kaya okay na ito. Itinali ko na lang ang buhok ko at handa na akong umalis. Nagmamadali kong pinuntahan si ate sa salas para magpaalam. Anong nangyari sa'yo?
Tanong ni ate nang makita niyang nagkukumahog akong bumaba ng hagdan. Ikinuwento ko agad sa kanya kung anong nangyayari. Habang kabang-kaba ako, tawa naman ng tawa si ate. Bilisan mo, pag nag-iskandalo yun, si Gray ang mapuputukan sa management, paalala ni ate. Kaya nga ako nagmamadali. Sige na, aalis na ako, paalam ko dito, kailangan ko pang kumuha ng taxi. Sandali, ipapahatid na lang kita, pigil ni ate sa akin. Tinawagan nito ang driver niya at inusap na ihatid ako sa hospital. Habang nasa biyahe ay alalang-alala ako. Tama si ate, si Gray ang mapapahiya kapag nag-eskandalo ang ina nito. Kailangan kong mapigilan si Madan, tutal isa rin naman ako sa dahilan kaya nagagalit ito. Pagdating sa harap ng hospital, dali-dali akong bumaba ng kotse at mabilis na pumasok sa loob. Wala sila sa front desk pagpasok ko. Saan naman kaya sila nagpunta sa isip-isip ko? Siguro ay nasa EC na silang dalawa dahil dun ang pwesto ni Gray. Alam ko naman kung saan yun dahil kabisado ko na ang lugar na ito. Hindi nga ako nagkamali. Malayo pa lang ay natatanaw ko na si Nancy, balisang-balisa ito habang nakatayo at panay ang kamot ng ulo. Mukhang stress na ito sa pinagagagawa ni Madam na ngayon ay nasa nurse station at mukhang may mga kinakausap na. Hindi ko kita ang kanyang mukha dahil nakatalikod siya sa akin. Napatingin si Nancy sa direksyon ko at kitang-kita ko sa mukha nito na biglang nabuhayan ng loob. Pasimple pa itong sumenya sa akin na bilisan ko ang paglalakad. Malayo pa ay tanaw ko na si Joan, yung babaeng nurse na humalik kay Gray. May hawak itong clipboard at naglalakad palapit sa nurse station. Tila curious sa kung ano ang kaganapan doon. Walang kamalay-malay sa problemang paparating kaya lalo ko pang binilisan ang lakad para maunahan siya. Kaso sa pagmamadali ko, hindi ko napansin na may makakasalubong ako kaya nabunggo ko ito, isang babaeng nakauniforme ng pang-nurse. Ouch, daing ng babaeng nabangga ko. Todo ang hingi ko ng pasensya sa kanya dahil alam kong kasalanan ko. Naku miss, pasensya na, sabi ko at bahagya pang yumuko. Kiyahe. Hindi kasi nag-ingat rinig kong sabi nito at pairap na tinalikuran ako. Bago pa man siya tumalikod ay nahagip na ng mga mata ko ang gilid ng kanyang mukha, kaya nakilala ko agad siya, si Grace, ang babae sa EV na nakuha ko sa kotse ni Gray. Hindi niya ako napagtuunan ng pansin dahil mabilis itong naglakad palapit sa nurse station. Siguro kung tumingin lang siya sa akin ay baka nakilala niya ako dahil sa ginawa kong paghampas kay Gray kahapon. Pagdating ko sa nurse station ay nandun na si Joan kadarating din lang nakita ko rin dun yung isa pang babae ni Gray, yung Meredith na lihim na nagtatatalak malapit sa akin kahapon. Mukhang kanina pa ito nakatayo sa harap ni Madam. Ano ba yan? Reunion ba ito ng mga babae ni Gray? Yung tatlo lang ang kilala ko. Malay ko ba kung meron pa bukod sa kanila? Walang nakapansin sa akin dahil lahat sila ay nakatuon ang atensyon kay Madam habang nasa likod lang niya ako, nalkatayo sa di kalayuan. Hindi ko alam kung anong gagawin basta, stand gisay lang ako dito. Medyo gumilid pa ako at nakita ko na ng bahagya ang mukha ni Madam. Nancy, ituro mo kung sino sa kanila ang humalik sa anak ko, nakataas ang kilay na utos ni Madam. Natutup ko ang aking bibig. Ang laki din talaga ng saltik nitong biyenang hilaw ko. Hindi ako makapaniwalang war freak nga talaga ang isang ito. Kaya siguro walang naging babae si Chairman, nakakatakot kapag ganito ang aagawan. Kitang-kita ko ang pamimilog ng mga mata ni Joan at tila tinakasan ng dugo sa mukha. Samantalang si Meredith naman ay naka-crossed arms at tila enjoy sa napapanood at excited pa sa susunod na mangyayari. Habang si Grace naman ay ngayon palang nauunawaan kung anong nangyayari habang titig na titig sa galit na mukha ni Madam. Nagkatinginan kami ni Nancy. Umiling ako para iparating dito na wag na lang magsalita ng kahit ano. Napayo ko si Nancy. Madam, hindi ko po masabi. Pasensya na po, di ko po talaga matandaan ang mukha, ani Nancy sabay kamot ng ulo. At nang walang makuhang sagot si Madam ay bumaling ito sa mga empleyado na nasa nurse station ngayon. Lahat sila ay nakatingin sa kanya. Tumahimik muna ito ng ilang saglit bago ngumiti, ngiting sosyal pero may andun pa rin ang pagkatigre. Pasensya na kayo, anito sa mga empleyado. Nahinto ito sa pagsasalita nang mapansin niya akong nakatayo, hindi kalayuan sa kanya. Pagkatapos ay sinenyasan niya akong lumapit sa kanya. Alinlangan man ay sumunod ako sa gusto nitong mangyari.
Wala ito sa mood ngayon, mahirap na kung kokontrahin. Medyo uminit lang ang ulo ko kanina dahil sa nasagap kong balita. Pero hayaan niyong ipakilala ko kayo sa kanya para malinaw sa inyong lahat, anito sabay tingin sa akin. Bigla akong na-conscious ng lahat ng mata ay dumako sa akin. Siguradong nakilala na nila ako nang paghahampasin ko si Gray kahapon. Siya si Georgina, ang nobya ng anak kong si Dr. Grayson Tuazon. Malapit na rin silang ikasal. Hindi ko tuloy maintindihan kung anong maratamdaman pagkatapos niya yung sabihin. Magugulat ba dapat ako dahil sa sinabi ni Madam or matutunaw na lang sa aking kinatatayuan dahil lahat sila ay sa akin na nakatingin? Lalo na yung tatlong fling ni Gray na namimilog ang mga mata na halatang nagulat sa kanilang kinatatayuan, tila hindi makapaniwala. Lumang short at shirt lang kasi ang suot ko, nakatsinelas pa nga ako, dahil sa pagmamadali sinong mag-iisip na papatol si Gray sa itsura ko. Muli ay nagsalita si Madan. Kaya kung may nagpaplano man na lumapit sa anak ko, ngayon pa lang ay kalimutan niyo na, dahil wala akong ibang tatanggaping manugang kundi siya lang, anito habang hawak ako sa kamay. Mom! Sabay-sabay kaming napalingon nang marinig ang boses ni Gray. Sa reaksyon pa lang nito, mukhang alam na nito ang nagaganap. Sino naman kaya kina Nancy o Mang Mario ang tumawag kay Gray at nagkwento? Grayson, anak, bati ni Madam sa kanyang anak na parang baliwala lang. Agad naman yumakap si Gray sa ina habang ang tingin ay nasa akin. Kumalas ito ng yakap at dumiretso sa akin sabay hawak sa isang kamay ko. Hindi ko alam to, sumunod lang ako, sabi ko sa mahinang boses. Nagpaliwanag agad ako, baka isipin pa niya na ako itong nagsumbong. I know, bulong niya at muling nilingon ang ina. Let's go, Mom, anito tapos ay sa mga katrabaho naman tumingin. Pasensya na, anito sa mababang tono. Naglakad si Gray palayo sa mga empleyado. Napasunod na lang ako sa kanya dahil hindi pa niya binibitawan ang kamay ko hanggang ngayon. Naglakad kami patungo sa doctor's lounge. Huminto lang siya nang nasa loob na kami. Pagkway humarap sa akin. Tinitigan at banayad niya akong hinaplos sa mukha. Naputol ang sasabihin niya nang pumasok si Madam at Nancy sa pintuan. Siguro naman ay tatantanan ka na ng mga babae rito, palatak agad ni Madam. May attitude na naman. Napapikit na lang si Gray at saka malalim na nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Pasalamat ka na sa ibang bansa ang ama mo. Ikaw naman Gigi, Mom, nag-usap na kaming dalawa. Okay. Dun muna siya sa atin niya pansamantala, ani Gray. Tumaas ang kilay ni Madam bago nagsalita. Sasabihin ko lang dyan sa nobya mo na wag muna siyang babalik sa mansion hanggang hindi ka nagbabago, mataray na sabi nito. Sunod ay ako naman ang binalingan ni Madam. Hanggat hindi nagbabago ang lalaking yan, wag mo munang babalikan, palatak nito at basta na lang kami tinalikuran sa kalumabas ng pintuan. Pareho kaming natigilan ni Gray dahil sa sinabi ni Madan. Saglit pa kaming nagkatinginan. Parang gusto kong matawa dahil sa itsura ni Gray na gulat sa sinabi ng ina. Pero nang makabawi ay hinarap niya ako. Kailan mo balak umuwi? Tanong nito sa akin. Dun muna ako kina ate. Si Nancy na muna ang bahala kay string bean ko. Medyo busy rin ako, sabi ko kay Gray. Gusto kong ipakita sa kanya na hindi ako miserable sa paghihiwalay namin ng bahay. Busy ka? Kagaya ng tanong nito. Matulog yun lang naman ang ginagawa ko pag walang trabaho. Pero siyempre hindi ko pwedeng sabihin yun. Kaya mabilis akong nag-isip ng idadahilan. Malapit nang bumalik si Jungkook ng bansa. Nagpatulong siya sa akin na humanap ng matutuluyan niya, pagsisinungalin ko. Gusto kong pagselosin siya, makaganti man lang sa pagpapalyak niya sa akin kahapon. Mahina itong natawa. Anong nakakatawa? Wala. Sige, papayagan kitang makipagkita sa kanya, pero sabihin mo sa kanya, habang maaga pa wag na siyang umasa dahil ikakasal ka na, anitong nangingiti-ngiti pa. Lihim akong napanguso. Mukhang hindi na effective sa kanya si Jungkook ko O baka naman ayaw lang niyang magpahalatang nagsiselos. Sige na, aalis na ako. Sinundan ko lang naman ang ina mo para pigilan siyang mag-eskandalo, sabi ko sabay talikod. Nakasunod lang siya sa akin hanggang sa makalabas ako ng hospital kung saan naghihintay sa akin ang driver ni ate. Mula sa side mirror at kita ko siyang nakatanaw hanggang sa makalayo ang sinasakyan ko. Nang gabing yung nagulat ako nang dumating siya ulit sa bahay ni ate,
May dalang bulaklak at dito na rin nakikain ng hapunan kasabay ng pamilya ni Ate Tintin. Ilang araw nang ganun ang set up namin, hindi siya pumapalya sa pagbisita. Binibiro na nga ako ni ate na pwede na raw siyang magpatayo ng flowers shop sa dami na ng bulaklak na naipon sa bahay, dahil tuwing darating si Gray ay may dala itong bulaklak. Kahit sabihin kong itigil na niya ang pagdadala ay hindi naman ito nakikinig. Tutal ay ilang araw na ako kina Ate Tintin, naisip kong oras na para bumalik sa mansion. Nakakahiya na rin kasi kina ate. Kaya naman nagpaalam na ako rito na mamaya paglabas ko galing school ay sa mga tuazo na ako uuwi. Yes, ngayon ang unang araw ko sa college. Napakaswerte ko talaga na bukod sa trabaho ay kasama ko rin sa school ang mga kaibigan ko. Kaklase ko pa sila sa General Physics isa. Ito yung huling subject ko bago ako mag-lunch. 10 minutes bago magsimula ang klase pero punong-puno na ng ingay ang pasilyo sa harapan ng lecture hall. Maingay na nagkukwentuhan ang mga estudyante, may nagtatawanan at ang iba ay tahimik lang na nagbabasa ng kopya ng kanilang schedules. Isa na dun ako na nakayuko habang binabasa ang enrollment slip at subject codes. Hi, tawag sa akin ni Nika sabay lapit sa akin. Nakaponytail ito at may hawak na iced coffee. Napangiti ako nang makita siya. Kadarating ko lang din binabasa ko ang sked natin, General Physics isa, dito na yon wika ko. Nga, ito na yung tinatawag nilang lecture hall. Grabe, ang laki no, parang sinehan lang kianya sabay kaming pumasok. Malamig dito sa loob at napansin ko agad ang pataas na baitang ng mga upuan. Sa unahan ay may platform kung saan naroon ang puting board at isang projector screen. Ito yung tinatawag na tiered seating, nakaupo ang mga estudyante at kahit saan ka pumwesto, kitang-kita mo ang unahan. Nakaka-intimidate naman, bulong sa akin ni Nika habang umaakyat kami sa gitna ng row. Pero ang ganda no sa tsihi ko lang nakikita to, sabi ko. Umupo kami sa bandang gitna. Ayaw namin sa sobrang lapit sa unahan lalo na sa pinakadulo. May ilang estudyanteng nakaupo na at abala sa pagbubukas ng kanilang mga notebook or umiinom ng kanilang drinks, kagaya ni Nika na kanina papanay ang higop sa kanyang iced coffee. Maya-maya pa ay dumating na si Santi. May hawak itong brown envelope at may bitbit na payong. Nakita niya agad kami at lumapit. Ang aga nyo nakangiting bati nito sabay fist bump sa aming dalawa ni Nika. Hindi nagtagal ay si Jeff naman ang natanaw namin, huling dumating kagaya ng dati. Kumpleto na tayo, ani Santi sabay ngiti. Matapos naming magkumustahan ay tahimik kaming nag-ayos ng aming mga gamit. Kami yung mga mababait na estudyante, masipag mag-aral at hindi rin kami maingay. Dinukot ko ang aking notebook at ballpen mula sa aking bag. Napansin kong biglang tumahimik ang paligid. Pagkuway narinig kong nagsalita ang nasa aking unahan. Grabe naman yan ba ang professor natin? Ang gwapo nanan. Mukhang andito na ang instructor namin kaya isinara ko ang zipper ng aking bag pero nahinto ako nang marinig ang boses ng nagsalita mula sa unahan. Good morning. Biglang kumabog ang aking dibdib nang marinig ang pamilyar na boses na yun. Bigla akong napatunghay at gulat nang makita kung sino ang nasa unahan. Pagkuway sinuyod nito ng tingin ang buong klase hanggang sa magtagpo ang aming mga mata. Nanatili yung nakapako sa akin bago ito muling nagsalita. I'm Dr. Grayson Tuazon, your instructor, and I'll be handling your General Physics isa for the duration of this semester, pakilala nito. Napakurap-kurap ako matapos marinig ang sinabi niya. Tama ba ang narinig ko, siya ang magiging teacher ko sa General Physics? Naglakad palapit sa table si Gray pagkuway muling humarap sa buong klase. I'll be replacing Dr. Beltran as your instructor for this subject due to medical issues on his end. So, I'll be your instructor from here on out. Di ba siya yung ninong mo, mahinang bulong sa akin ni Nika. Hindi ko pa kasi nasasabi sa tatlo ang totoong relasyon ko kay Gray. Sa tuwing magtatanong ang ito ay kung ano-anong palusot ang sinasabi ko. Tumango ako pero nakay-Gray pa rin ang tingin ko at hindi ko mapigilang mapangiti. Ibig sabihin, palagi ko na siyang makikita mula ngayon? Pero paano kaya yung trabaho niya sa hospital? Mamaya ko na lang siya tatanungin. Sa ngayon ay masaya akong malaman na palagi ko na siyang makikita. Ang gwapo ng boyfriend ko, kinikilig na sabi ko sa sarili. Kasi naman bagay na bagay sa kanya ang suot niya. Dark gray slacks,
long sleeves na parang pinasadya yata sa fit habang kalmado lang siya sa bawat hakbang at galaw. This time walang lab coat, walang stethoscope o kahit anong kababakasan na isa itong doktor. Napangiti tuloy ako sa isiping mapapalayo na siya sa mga hitad na lumalandi sa kanya sa hospital. I know that it's not easy to adjust when you're expecting someone else. But I hope we can work well together. Physics is all around us, force, energy and motion. I will do my best to make this subject understandable, relatable and maybe, at little less scary para inspired kayong umattend ng class ko, anito. Muli itong sumulyap sa buong klase at payak ng umiti na lalo pang nakapagpagwapo sa kanya. Yun bang parang bitin at mag-crave ka pa na makita ang buong ngiti niya? Nahinto ako sa pagtitig sa kanya nang marinig ko ang boses ng isang estudyanteng babae sa di kalayuan. Sir, kahit hindi ka magturo, inspired na kami. Nagsitawanan at palakpakan ang iba pang mga estudyante. Napangiti lang si Gray sa narinig at bahagyang umiling at nagsimulang buksan ang mga slides. May narinig akong nagbulungan sa likuran ko. Buti na lang siya yung pumalit kay Prof. Jackpot, bumubungis-ngis na sabi nung nagsalita. Grabe, ang pogi. Sisipagin akong pumasok nito, narinig ko pang sabi ng isa na nasa unahan ko naman. Inilibot ko ang aking paningin. Kitang-kita ko kung paano sila tumitig kay Gray habang ina-adjust nito ang projector. Yung simpleng pagtulak lang nito ng sleeves ay naging dahilan na para kiligin ang nasa gilid namin. Kahit nga yung simpleng paglalakad niya mula sa whiteboard pabalik sa kanyang laptop, parang hindi naman professor ang pinapanood. Merong bigla na lang nag-ayos ng buhok at bumunot ng lip balm. May isa pang ang nag-powder ng ilong gamit ang salamin ng cellphone. Narinig ko pang may nagtanong ng key single pa kaya siya. Taken na siya, gusto ko sanang isigaw sa kanila. Narinig kong tumikhim muna si Gray bago ito nagpatuloy sa pagsasalita. Our focus in general physics will be on the fundamentals of motion, kinematics, and forces, progressing to more complex concepts later in the course so expect little bit of pain. Anitong bahagyang umiti. Sa simpleng sinabi nito, tawanan agad ang mga kaklasiko na may kasamang kilig, wala namang nakakatawa dun. Tapos parang hindi naman physics ang nasa isip ng mga ito dahil todo ngiti habang sa kanya nakatingin sa halip na sa slides. Meron pang ang nagtataas ng kamay para sa isang tanong na wala namang talagang kinalanan sa pinag-uusapan. May masabi lang. Bakit parang hindi lang yata ako yung excited na narito siya ngayon sa university? Yung kaninang saya ko na lagi ko na siyang makikita ay parang biglang naglaho na. Bakit parang bigla ay gusto kong dun na lang siya sa hospital? Napapikit ako ng mariin at napahilot ng bato. Ngayon ko lang na-realize na hindi pala talaga mga babae ang problema, hindi rin si Gray. I was barking at the wrong tree all along. Kagaya ng sinabi ko dati sa kanya. Kasalanan ito ng mga magulang niya. Nung ginawa nila si Gray masyado nilang ginalingan. Ang gwapo tuloy nung lumabas. At ang isa rin sa malaking problema, ako. Paano, nasa harapan ko na pero ako pa itong may ganang lumalayo at magmaganda. Mamaya talaga, uuwi na ako. Babawiin ko na siya bago pa siya makuha ng iba. Matapos magpakilkala ni Gray, nagsimula na itong magsulat sa whiteboard. Sa pwesto naming magkakaibigan, may narinig kaming mahina pero paulit-ulit na tunog sabay-sabay kaming napalingon sa direksyon ni Jeff. Dahil sa pwesto niya nanggagaling ang umiinit. Upuan ko, wika ni Jeff nang mapansing nakatingin kami sa kanya. Bahagyang umaalog ang inuupuan nito habang nagsusulat sa notebook. Sinubukan nitong umupo ng diretsyo pero kita mong medyo lumulundo yung kanang bahagi ng upuan niya. Baka may natanggal na tornilyo dyan, ani Santi sa katumingin sa direksyon ko. Dun ka na lang muna sa tabi ni Gigi, suhestyon nito. At tubiling tumayo si Jeff dahil ayaw nitong makatawag ng pansin. Kaya dahan-dahan itong lumapit ng medyo nayukod at naupo sa katabing silya ko tabi ko. Diyan muna siya, nakikiliti daw yung width niya, pabirong sabi ni Santi na halos pabulong. Nagkatinginan kami ni Jeff at sabay na natawa dahil sa sinabi ni Santi. Sinakyan ko naman ang joke nito. Talaga, tanong ko kay Jeff. Ngumiti si Jeff sa kabumulong. Medyo, anito kaya pigil na naman ang tawanan namin para hindi makagawa ng ingay pero yung balikat namin panay pa rin ang kalog. Nahinto kami sa pagtawa nang marinig ang boses ni Gray. Before we proceed, we'll be following a fixed seating arrangement starting today.
Mahinahong sabi ni Gray habang inilalapag ang marker sa table. Ladies will sit on the right side of the room. Gentlemen will be on the left, anito habang pinapasadahan ng tingin ang buong klase. Medyo nalungkot ako sa narinig. Hindi pala kaming apat magiging seatmate buong SEM, narinig ko pang bumuntong hininga si Nika, ganun din si Santi. Nagkatinginan naman kami ni Jeff nang may panghihinayang. Tumayo na kayo and move to your designated side so we can get started. Malakas na sabi ni Gray, kaya nagmamadali kami ni Nika na tumayo at lumipat ng upuan. That's all for now. Class dismissed, paalam ni Gray nang matapos ang klase namin. Agad kong dinukot ang cellphone ko at nagpadla ng text message sa kanya. Kating-kati na kasi akong malaman kung anong ginagawa niya rito at bakit bigla ay naging teacher ko siya. Pagkatapos kong isend ang text message ay nilingon ko siya. May mga estudyante itong kausap ngayon. Hindi ko rinig ang pinag-uusapan nila pero mukhang gusto lang ng mga itong magpapansin sa kanya. Nakita ko siyang may dimukot siya sa bulsa, cellphone niya. Binasa niya yun at pagko ay nagtipa. Maya-maya pa ay cellphone ko naman ang tumunog. Nang basahin ko ay reply yun mula kay Gray. From Gray, punta ka sa room 304 BF, 3 floor, right wing. Diretso ka lang sa dulo, may name tag sa pinto. I'll wait. Nang lingunin ko siya ay palabas na siya ng lecture hall. Tara na, lunch tayo, aya ni Nika. Naku, may pupuntahan lang ako importante, mabilis kong sabi. Andaya mo ha, ikaw itong yaya ng yaya kanina pa, ani Santi. Importante lang. Promise mamaya after school treat ko kayo sa coffee shop dyan sa labas. Nang makapagpaalan sa kanila ay tinungo ko naman ang direksyon na ibinigay sa akin ni Gray. Nakita ko agad ang room na sinasabi ni Gray. Akala ko faculty ang pupuntahan ko pero bakit parang private room ito? Bukas ang pintuan kaya bahagya ako ng sumilip. Si Gray agad ang nakita ko. Nakaupo sa swivel chair. Sa harap ng mesa niya ay may nakatayong babae. Naka-blouse, skirt, nakaayos ang buhok, light makeup at maganda. Masasabi ko na empleyado ito or guro din dito dahil na rin sa uniform B-strap na suot nito. Bago pa man ako tuluyang makapasok at narinig ko ang boses ng isang babae. Maybe we can grab lunch later. Napakibot ang bibig ko dahil sa narinig. Pagkuay narinig ko ang boses ni Gray. Gigi, tawag niya sa akin kaya pumihit ako paharap sa kanila. Tuningin si Gray sa babae. Pasensya na Miss De Leon, may kailangan lang akong kausapin, magalang na anito sa babae. Okay, salbi ng babae, nakangiti pero halatang pilit. Next time na lang Dr. Grayson, anito sa kanagpaalam. Mabilis niya akong pinasadahan ng tingin nang lagpasan ako, habang nakataas naman ang kilay ko dahil sa pagtawag nito sa pangalan ni Gray. First name basis agad. Marahan kong nilingon si Gray na nakatingin na sa akin. May ibig sabihin na namnan ang mga tingin na yan, anito sa akin at saka tumayo. Tinungo nito ang pintuan at saka isinara ang pinto. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya. Nagtuturo, humarap siya sa akin at saka ngumiti. Paanong trabaho mo sa hospital? Dun palang busy ka na. Tapos may oras ka pa rito. I chose to leave the medical field, and teaching feels like the right path now, anito. Parang hindi agad nag-sink in sa akin ang sinabi niya. Ano, gulat na tanong ko at hindi makapaniwalang ganun lang kadali para sa kanya ang mag-quit. Tapos parang baliwala lang sa kanya ang pagkakasabi nito. Nagjo-joke kaya siya. Matagal ko na itong pinag-isipan. Ngayon sigurado na ako. I love teaching pero may mas importante akong dahilan. Mas bagay sa'yo ang doktor, wag ka na lang dito, sabi kay sa kanya. Gusto ko sanang sabihin na bumalik na siya sa hospital dahil mas maraming babae dito sa school. Too late, everything is set already. Binasa mo ba ang name tag sa pintuan? Umiling ako. Hindi. Iba kasi yung eksenang nabasa ko pagdating ko kanina dito. Ang tinutukoy ko ay ang babaeng nadatnan ko. Ang init naman ng ulo mo, ani Gray at nangingiting anito. Napanguso ako. Kung hindi pa ako dumating baka sumama ka na sa kanyang mag-lunch. Ngiti lang ang ginawa niya sa akin. She's from admin. May dineliver lang siya. Marahang naglakad si Gray sa table at dinampot ang wooden name tag na nasa ibabaw ng kanyang table at ipinabasa sa akin.
Dr. Grayson Tuazon Board of Trustees Representative. Taka akong napatingin sa kanya. If a family holds 20% shares of this university. So I'm being appointed to represent the V family as e-board. This is not a full-time job so pwede akong magturo at the same time. Narinig kong may kumatok mula sa labas pinuntahan nuna yun ni Gray, habang ako naman ay nagpalinga-linga sa kanyang opisina. Ngayon ko lang napansin ang table sa bandang sulok kung saan pwede ang 4 na tao. Pagbalik ni Gray ay may nadala na itong malaking paper bag. Naglakad siya palapit sa table at isa-isang inilabas ang laman ng paper bag, mga food containers yun. Pagkway tumingin sa akin. Let's eat, ayan niya sa akin. Marahan akong lumapit habang patuloy si Gray sa kanyang ginagawa. Umorder ako ng paborito mo, sinigang, anya. Yun kasi ang palagi kong ipinapaluto sa mansion kaya alam na rin niya. Sabay kaming kumain ng lunch. Ang saya-saya ko habang kumakain kami. Kapag araw-araw ganito, masisipagin akong pumasok sa school. Pagkatapos ay ako na ang nagligpit ng pinagkainan namin. Nagpaalam din agad ako pagkatapos dahil magsisimula na ang sunod na subject ko. 2 klase pa bago mag-uwian. At nang matapos, nakita ko si Mang Mario na naghihintay na sa akin para sunduin na ako. Alam na kasi niya ang schedule ko. Kaso kikitain ko pa ang mga kaibigan ko sa coffee shop dahil nga nangako akong treat sila ngayong hapon after school. Inaya ko na si Mang Mario na sumama sa amin pero tumanggi ito. Pasensya na po, nahihiya kong sabi. Ayos lang, makakapagpahinga naman ako, anito at mumiti. Ipagte-take out ko na lang siya para hindi nakakahiya. Nagpaalam na ako at saka lumabas ng sasakyan. Nadatnan ko nang makaupo sa loob ang 3. Akala ko Indianin mo na naman kami, salubong sa akin ni Santi, katabi niya si Nika. Hindi no kayo pa ba, sabi ko. Kadarating din lang namin, ani Jeff. Matapos kunin ang order ay nagsimula na kami sa walang katapusang kumustahan tungkol sa first day namin sa school, hindi ko natuloy napansin ang oras dahil nalibang na ako. Medyo patapos na kami ng kwentuhan nang umangat ang tingin ng 3 at tutok ang tingin sa likuran ko. Nakatalikod kasi ako sa may pintuan. Bago pa man ako nakalingon ay may isang bulto ng lalaki ang naobsero sa katabi ng silyang inuupuan ko. Gray, gulat na bulalas ko nang makilala siya. Mabilis nitong ipinatong ang kanyang braso sa likod ng aking upuan kaya parang nakaakbay na rin siya sa akin. Umiti ito sa akin ganun din sa mga kaibigan ko. I hope you don't mind kung dito ko na lang hintayin ang girlfriend ko. Kitang-kita ko ang pamimilog ng mata ng 3 at tila na freeze sa kanilang kinaupuan dahil sa narinig, lalo na nang maramdaman ko ang paghalik niya sa gilid ng aking ulo. Napapikit na lang ako ng mariin. Okay lang po, ani Santi nagulat pa rin. Sakto lang ang dating mo, pauwi na rin kami, sabi ko naman at alin lang ang umiti sa mga kaibigan ko. Una na kami. Chat-chat na lang, paalam ko sa mga ito at tumingin sa kanila na humihingi ng pangunawa. Tumango lang ang mga ito na tila hindi agad makareact sa sitwasyon habang papalit-palit ang tingin sa aming dalawa ni Gray. Nang tumayo ako ay tumayo na rin si Gray. Paghakbang ko, siya namang pagguit ng kamay niya sa aking bewang. Gusto ko sanang magreklamo dahil nahihiya ako sa mga kaibigan ko, pero siguradong mag-attitude lang si Gray kapag sinaway ko siya at baka mas matindi pang eksenang gawin nito sa harap ng mga kaibigan ko. Si Mang Mario nga pala, nakalimutan ko nang mag-tuck out para sa kanya. Umalis na siya, ako nang maghahatid sayo.